Kumusta mga ka-recap? Isang dalaga ang nagtatrabaho sa patukaan ng manok, lingid sa kanyang kaalaman ang kanyang among kalbo ay pinagmamasdan siya ng may pagnanasa. Dahil sa ganda ni Divina may mga binatang pumupunta sa bahay nila at isang beses natsyempuhan pa siya ng isang binata na nagwiwiwi. Tuwang-tuwa ang kulukoy at inisip na naka-jackpot siya. Nang mapansin siya ng dalaga ay nagkunwari itong hinahanap lang ang tatay niya dahil magtatalpak sila. Pero hindi naniwala si Divina at binato siya ng kahoy, napatakbo tuloy ang lalaki. Pero sa kasunod na araw habang naglalakad sa kalsada na mag-isa si Divina ay inabangan siya ng lalaki, dahil hindi yata ito makamove on nang makita niya ang tapay-tapay ng dalaga. Tumakbo si Divina para iwasan ang lalaki ngunit hinabol siya nito at pinagtangka ang gahasain. Habang pumapalag si Divina ay dumating naman ang kanyang kababatang si Rodel at ginulpi ang lalaki. Sunod-sunod na suntok ang inabot niya kay Rodel. Mabuti na lang at nakatakbo ito pero si Rodel ay galit na galit pa rin kahit na inaawat na siya ni Divina. Sa kasunod na araw ay nakita na lang ang lalaki ng mga residente na wala ng buhay at may placard pa na nakasulat. Samantala, dumating ang anak ng amo ni Divina na si Randy galing Amerika. Napatitig ito kay Divina bago lumapit sa mga magulang niya na sobrang tuwang-tuwa dahil sa pagbabakasyon niya sa Pilipinas. Pero agad na nagtanong ang binata sa kanyang daddy kung sino ang dalaga na nasa bakuran nila. Kaya sinabi ng kalbo na kasambahay nila ito at siya ay si Divina na kababata niya noon. Si Divina naman ay medyo nagpapakyut din. Kinabukasan ay lumapit si Randy kay Divina at kinakausap niya ito, medyo umiiwas ang dalaga dahil baka magalit ang mga magulang ni Randy, pero si Randy ay porsigido at nagpaalam siya kay Divina kung pwede siyang dumalaw sa bahay nila. Sa kabilang banda naman ay nakatingin sa kanila si Rodel at mukhang nagseselos at nagagalit ito dahil pati ang puno ay sinusantok niya. Kinagabihan, takot na takot ang nanay ni Rodel dahil naglasing ito at nagwawala. Sinusubukan siyang awatin ng kanyang nanay ngunit hindi siya nagpapapigil. Lumalabas na itong si Rodel ay nagiging bayolente pag nakakainom ng alak. Isang araw, nagpaalam ang ama ni Divina na bubukod na siya ng bahay dahil mag-aasawa na siya uli, hiwalay kasi ang mga magulang ni Divina dahil ang kanyang ina ay sumama sa ibang lalaki. Nalulungkot man ay walang magawa si Divina sa desisyon ng ama niya. Sa makatuwid ay mag-isa na lang siya sa bahay nila. Samantala, habang nag-uusap sila Randy at Divina ay nakita sila ng mommy ni Randy. Sinabihan niya ang anak na huwag makikipag-usap sa dalaga, binalaan niya ito na iwasan si Divina. Pero hindi nagpatinag si Randy sa mommy niya dahil kinagabihan ay pumunta siya sa bahay nila Divina. Doon ay pinaliwanag ni Randy na hindi mapipigilan ng mommy niya ang pag-ibig niya sa dalaga. Kasunod nun ay hinalikan niya sa lips si Divina. Pero bago pa humantong sa kung saan ang halik na iyon ay marahan siyang itinulak ni Divina at sinabi kay Randy na umuwi na siya. Pagkaalis ni Randy ay ninamnam niya ang matamis na halik ng binata. Sana all. Habang si Randy ay ipinaalam na sa kanyang mommy ang panliligaw niya kay Divina. Gaya ng inaasahan, tutol ito sa panliligaw ng anak, at sinabi na maruming babae si Divina, galing ito sa isang malanding ina. Sa pagkakataong iyon ay nagmatigas si Randy at nakahandang suwayan ang kanyang inaalang-alang sa pag-ibig niya kay Divina. Hanggang sa humantong natatanggalan umano siya ng mamanahin kung ipagpipilitan niya ang pakikipagrelasyon kay Divina. Sa kabila ng mga banta ng ina ay masaya na ang dalawa pag magkasama sila, na para bang walang hadlang sa pag-iibigan nila. Umabot na din sa puntong aangkinin na sana siya ni Randy pero, nagbalik sa alaala niya ang ginagawa ng kanyang ina na nagpapabayad sa iba't ibang lalaki at nasaksihan niya mismo. Dahil doon ay nagdulot ito sa kanya ng trauma kaya hindi pa siya handa para sa ganoong bagay. Samantala, si Rodel ay lasing at nagwawala na naman dahil hindi niya matanggap na may relasyon na sila Divina at Randy. Isang araw, pinuntahan si Divina ng mommy ni Randy, at kung ano-anong mga panlalait at masasakit na salita ang pinagsasabi nito sa kanya para hiwalayan niya si Randy. Naglabas pa ito ng tseke at binigay kay Divina kapalit ng pakikipaghiwalay niya sa anak nito dahil naniniwala ito na pera lang ang habol niya kay Randy. Kinuha ni Divina ang tseke ngunit pinunit niya ito sa harap ng matanda at binato sa mukha niya, pinatunayan niya na hindi pera ang habol niya kay Randy kaya malaking sampal iyon sa mukha ng senyora. Pagkatapos ng pangyayaring yun nagpa siya si Divina na lumayo na lang sa lugar nila, pero nakasalubong niya si Rodel at inalok siya na doon na lang siya tumira sa bahay nila at magsama na lang sila. Tumanggi si Divina dahil kaibigan lang ang turing niya kay Rodel, ngunit naging marahas si Rodel at puwerse niya si Divina. Sa puntong iyon ay dumating si Randy at niligtas niya ang kasintahan mula sa tiyak na pagkawasak ng kanyang dangal. Kasunod nun ay dinala ni Randy si Divina sa bahay nila para hingi ng permiso na papakasalan niya na ito.
Muling nagalit ang mommy niya at hindi matanggap ang plano ni Randy, dahil doon ay aalis na lang sana si Divina, hindi niya na matiis ang mga pangmamaliit sa kanya ng matanda. Pero sinabi ni Rodel sa kanyang mommy na sasama na lang siya kay Divina anuman ang mangyari dahil mahal niya ito. Sa huli ay nagpatalo din ang Seniora at payag na siya na magpakasal si Randy kay Divina, wag lang itong umalis sa bahay nila. Sa lalong madaling panahon ay ikinasal sila, pero sa unang gabi ng kanilang kasal ay hindi pa rin nakascore si Randy kay Divina, ganun pa man ay okay lang yun kay Randy, ang mahalaga sa kanya ay pagmamayari niya na si Divina. Pasasaan ba at mabubungkag niya din ang bahaw ni Divina. Sa kasunod na araw ay sweet ang dalawa habang nagmemeryenda, kumuha ng juice si Divina para sa iinuman nila. Sabay silang uminom ng juice at kumain ng sandwich, ang hindi nila alam ay nasa loob din ng bahay nila si Rodel at pinagmamasdan lang sila. Maya-maya pa ay binuhat na ni Randy si Divina papunta sa kanilang kwarto. Sa oras na iyon ay nakahanda na si Divina na ibigay ang lahat sa kanyang asawa na si Randy. Ngunit bigla silang nakaramdam ng pagkahilo at sabay silang nakatulog. Kasunod nun ay pumasok sa kwarto nila si Rodel at sinamantala ang pagkakataon na iyon. Habang inuumpisan niyang halayin si Divina ay sinabi niya dito na, akin ka ngayong gabi. Nang magising si Randy ay umaga na, at napansin niya ang dugo sa hita ni Divina. Natarante siya at agad niya itong ginising. Nang makita ni Divina ang dugo ay napasigaw siya sa takot, naguguluhan sila sa nangyari. Ang naalala nila ay bigla silang nakatulog. Galit na galit si Randy at tinanong si Divina kung sino ang may gawa nun sa kanya, ngunit hindi din alam ni Divina. Sobrang sakit sa pakiramdam ni Randy ang nangyari dahil may nauna pang nakapagsandok sa bahaw ni Divina. Simula nun ay palagi nang nag-aaway ang mag-asawa, sinisisi ni Randy si Divina, at habang nagtatalo sila ay nagpunta pa sa bahay nila si Rodel na akala mo ay inosente sa mga nangyayari. Isang araw, hinuli ng mga pulis ang tatay ni Divina dahil napatay nito ang kinakasama niya at ang kalaguyo nito. Nalathala sa pahayagan ng insidenteng iyon, at nakita ni Randy na kasama ang mukha ni Divina na nasa dyaryo. Nagalit lalo si Randy dahil isa itong kahihiyan sa pamilya nila, sinumbat ni Randy na hindi lang siya lahi ng malandi kundi lahi pa ng kriminal. Sobrang nasaktan si Divina sa mga pinagsasabi ni Randy, dumagdag pa ang biyenan niya na pinamukha sa anak niya na hindi nga siya nagkamali sa pagkakakilala kay Divina. Pagkatapos ay umalis ang magnanay at iniwan si Divinang umiiyak sa gitna ng kalsada. To the rescue naman si Rodel at inabot ang kamay niya kay Divina para iparamdam na may tao pang handang magmahal sa kanya. Nakatingin naman sa kanila ang babaeng si Vicky na lihim na karelasyon ni Rodel. Kagaya ni Rodel ay tila may saltik din ito sa utak, nagwala siya pagka-uwi sa bahay nila dahil sa selos, aniya ay gaganti siya. Samantala, si Divina ay bumalik sa bahay nila, sinasamahan siya ni Rodel doon. Ngunit nakiusap si Divina na layuan muna siya nito, habang nag-uusap sila ay biglang naduwal si Divina at nasuka. Tinanong siya ni Rodel kung ano ang nangyayari sa kanya. Ayon kay Divina ay buntis siya at iyon ang dahilan kung bakit iniwan siya ni Randy, dahil hindi sa kanya ang ipinagbubuntis niya kundi sa nanggahasa sa kanya. Habang paalis si Rodel ay pangisi-ngisi ito dahil sa nalaman niya. Tila nadagdagan pa ang kontrabida sa buhay ni Divina nang komprontahin siya ng babaeng si Vicky dahil kay Rodel. Nagbanta ito na may gagawin siyang hindi magugustuhan ni Divina. Kinagabihan gumawa na ng kakaibang move si Vicky. Naging lady in red siya, at inakit si Randy, ito ang naisip niyang paraan para makaganti kay Divina. Pinatikim niya kay Randy ang kanyang alindog ng walang pag-aalinlangan. Samantala, isang gabi naisip ni Divina na pumunta sa bahay nila Randy, nagbabaka sakali siya na makausap ang asawa. Ngunit naroon din si Vicky at muling inakit si Randy. Sa kasarapan ng kanilang bakbakan ay biglang sumulpot si Rodel at sinaksak si Vicky. Nagawang masipa ni Randy si Rodel, at nag-umpisa ang kanilang laban, halos palitan lang sila ng tinatanggap na suntok. Ngunit sa bandang huli ay dihado na si Randy dahil na-lock na siya ng sakal ni Rodel. Mabuti na lang at nadampot ni Divina ang kutsilyo. At nagawa niyang saksakin sa likod si Rodel para mailigtas si Randy. Kasunod nun napasigaw si Divina dahil nakita niyang umaagos ang dugo sa kanyang mga hita. Sa makatuwid ay makukunan siya. Nang makita yun ni Rodel ay sinabi niyang kailangan mabuhay ang anak niya. Pagkarinig nun ay doon na pag-isip-isip ni Randy na si Rodel pala ang gumahasa kay Divina. Nanggigil si Randy sa nalaman, ngunit ayon pa kay Rodel, sa kanya lang si Divina simula nung mga bata pa sila. Lumalabas na nilagyan ni Rodel ng pampatulog ang juice na ininom nila nung araw na naganap ang panggagahasan niya kay Divina. Sobra ang galit ni Divina kay Rodel, na lalong nagpalakas sa pagdurogo niya. Agad siyang tinulungan ni Randy dahil natauhan na ito at alam niya na hindi siya niloko ni Divina, biktima lang sila ng baliw na si Rodel.
Makalipas ang isang buwan, ay makikitang masaya nang naglalakad sa tabing dagat si Randy at Divina. Sa wakas ay solong-solo na ni Randy si Divina, hindi man siya ang unang nakabongkag sa bahaw ni Divina ay natanggap niya na iyon dahil sa pagmamahal niya sa asawa. At dyan na nagtatapos ang video mga ka-recap. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.